Shalom at maligayang pagbabalik sa Israel, Alin. Makikita ninyo sa lahat ng mga taong naglalakad dito sa paligid ko, nasa isang palengke tayo. Sa Mahane Yehuda Market, dito sa Jerusalem, ang pinakamasarap na palengke sa buong Israel. At ngayon, sabay-sabay nating titikman ang mga pagkain. Aalamin kung anong mga lasa ang meron dito, ano ang mga binibenta, pero pati na rin kung ano ang bawal ibenta dito. At para gawin ang masarap na food tour na ito, hindi lang isa, kundi dalawa ang espesyal kong bisita. Shalom! Shalom mga kaibigan, shalom. Tingnan mo, siguro ito na ang pinakamagandang lakad. Gustong-gusto ko at nagpapasalamat ako sa lahat ng mga aralin sa arkeolohiya na napanood at nasalihan ko kasama ka. Pero itong pagpunta sa Mahane Yehuda ay espesyal. Ngayon, pag-usapan natin ang pinaka-importante, si Yair. Pagkagising ni Yair, ipakikilala natin siya at proud akong sabihin na nandito kaming 3 henerasyon. Kaya kung handa na kayo, simulan na natin. Huwag palampasin ang mga tindahan ng pampalasa at saa dito sa palengke. Tara, tingnan natin ang magkasama. Lahat ng nakikita natin dito, mga kaibigan, ay iba't ibang uri ng tsaa. Sa totoo lang, mga pinatuyong prutas ang mga ito. Kunin ang prutas, ilagay sa baso ng mainit na tubig para gawing tsaa. Tapos, pwede mo pa itong kainin. Meron din dito mga halo para sa kanin. Ito, sa totoo lang, ilalagay mo lang sa kanin at lulutuin at sobrang sarap niya. Guys, ang dami nyo ring pagpipilian dito. Sayang at hindi nyo naamoy, pero dito ang banggo-banggo guys ng lahat ng tsaa. Sa kabila, may magaganda ring bagay. Tay, ano masasabi mo rito sa kabila? Tingnan mo, ako, gaya ng dati, namamangha pa rin ako dito. Gusto kong ipakita sa inyo kung ano ang ginagawa nila sa mga pinatuyong prutas. Halimbawa, tingnan ninyo ang mangga, pakwan, presa at pinya na kilala natin. Pansinin ninyo mga kaibigan, ito ang pinatuyong pakwan na kinakain ng ganito, pati pakwan na may balat pa. Tikman nga natin ang isa. Hatiin natin. Hindi, balat. Tingnan mo, may buto rin. Hindi ko napansin. Kakaibang pakwan ito, ang ganda. Sa tuwing nasa palengke ako, may bago ako nadidiskubre, nakakabilib. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung anong typical dito. Tama ba? Ang mga datiles. Tingnan mo ang laki nila. Naalala rin natin na sa Biblia, nakasulat na umaagos ng gatas at pulot ang lupain ng Israel. Ang gatas ay mula sa kambing at ang pulot ay mula sa mga datiles. Makikita natin dito kung paano umaagos ang gatas at pulot galing sa matatamis na datiles na ito. Tingnan mo ito sa likod ng tindahan. Hindi ko maabot. Abutin mo, tatay. Tingnan ninyo ito, mga kaibigan. Kape mula sa Brazil. May lasang Brazil talaga dito. Tulad ng nakikita ninyo, maraming klase ng kape at isa sa mga binibenta nila dito ay kape mula sa Brazil. May kape mula sa Ethiopia at mula sa iba't ibang lugar. Pero ito ang pinakamasarap. Ito ang pinakamasarap sa lahat. Kaya mga kaibigan, dito sa tindahan ng Rosmarin, tandaan nyo ang pangalan na yan, talagang sulit pumunta rito para tikman. At salamat din sa mga patikim na yung araw mga kaibigan. Tara, tuloy tayo. May isang bagay na masasabi kong siguradong hindi nyo pa nakita sa isang palengke. Tingnan nyo kung ano ang meron dito. Ito ay isang sinagoga. Mayroong isang maliit na sinagoga na simple lang. Pero dito sa palengke, may mga tao na gustong magdasal sa maghapon. Sa Hudaismo, nadarasal ng 3 beses sa isang araw. Sa umaga, sa hapon at sa gabi. At dahil dito, bukas ang sinagogang ito para sa lahat ng gustong magdasal. Ngayon, paano natin malalaman ang oras ng dasal? Nasa pintuan ito. Nakasulat ang Luach Zmane Tefillah, ibig sabihin mga oras ng dasal. Makikita mo ang oras at maaari kang magdasal dito. At pasok tayo sandali para makita pa natin kung ano pa ang meron dito sa loob. May mga aklat ng dasal dito kaya hindi mo na kailangang magdala. Pwede kang pumunta rito, kumuha ng aklat at magdasal. Ang pinakaimportanteng bahagi ng sinagoga ay narito sa likod. Hindi natin ito bubuksan bilang paggalang. Pero ito ang tinatawag na Aron HaKodesh. Ibig sabihin, ang banal na aparador. Banal hindi dahil sa aparador,
kundi dahil ang laman nito ay ang salita ng Diyos. Nandito sa loob ang mga aklat ng Torah, ang mga scroll, ang mga pergamino. Ang 5 unang aklat ng Biblia, ang Pentateuco, ay nandito sa loob. Kaya, sa oras ng panalangin, tuwing Lunes, Huwebes at Sabado, binubuksan ang mga pinto, kinukuha ang mga aklat, at nagkakaroon ng pampublikong pagbasa ng Torah. Salamat, Daddy. Nakatira ako sa Jerusalem. Araw-araw akong naglalakad sa parehong kalsada, bato at lupa kung saan naglakad si Haring David. Hawak ko ang lupa mula sa Temple Mount na maingat sinagip ng mga arkeologo noong dekada 90 sa proyekto ng pagsasala. Ang Temple Mount soil lang ang otorisadong mag-verify at magpatunay ng pagiging totoo at pinagmulan nito. Sobrang saya ko, napakaganda at espesyal nito, pero higit pa ron, napakalalim ng kahulugan nito. May dala akong bihirang piraso ng kasaysayan mula sa pinakabanal na lugar sa Jerusalem. Dadalhin namin ito sa maraming henerasyon. Dapat magkaroon nito ang bawat Kristiyano habang posible pa. Bawat piraso ay may kasamang pirmadong sertipiko bilang patunay na ikaw ay kabilang sa piling may-ari ng ganitong kayamanan. I-click ang link sa description sa ibaba o i-scan ang QR code para makuha ang buhay na ugnayan mo sa kasaysayang biblikal. Para sa aking mga tagasunod, saan ka man naroroon, libre ang pagpapadala. Shalom! At ngayon, umalik tayo sa video. Sige, ituloy na natin ang ating pamamasyal. Tara na, Itay! Gusto ko sanang ipakita sa inyong lahat. Dito, katabi mismo ng sinagoga na ipinakita ni Aline, may tindahan ng mga typical na produktong pamrelihiyon, di ba? At talaga naman nga ako sa mga kipot, sa mga solideyo, at itong mga pambata dito. Tingnan mo kung gaano ito ka-cute. Hindi pa nagsusuot si Yair. Karaniwan, nagsusuot ang mga bata mula sa edad na 3. Pero may tanong na laging tinatanong ng lahat. Ano? Ano? Paano ito nananatili sa ulo? At narito ang sagot. Kita niyo ba mga kaibigan? May totoong tic-tac sa loob. Pwede mo pa rin gamitin ang tic-tac sa labas, pero dito nilagay sa loob para hindi mawala ng bata. Kaya, hindi siya basta-basta natatanggal sa ulo. Pwede rin naman, pero para sa mga gustong siguraduhin na hindi siya lilipad o matatanggal, ganito ang tamang paraan. Sige, tuloy na ang pamamasyal. Tara na kasi nababaliw na ako sa amoy dito. Tikman na natin ang pangkain. Tingnan niyo ang kariton na yan na dumadaan dito. Puno ng rugalech, ng mga napakasarap na matatamis, sobrang tradisyonal. Ang mga ito sa kariton ay hilaw pa. Pero yung mga nandito sa gilid, makikita niyo na luto na sila. At siya nga pala, may recipe tayo ng rugalech dito sa channel. Nasa taas ang link ngayon. Dito sa palengke, gaya ng nakita nyo, lahat ay binibenta. O mas tama siguro, halos lahat. May mga pagkain na hindi pwedeng ibenta dito. Ipapaliwanag muna namin ito. Ang Israel ay isang demokratikong bansa. Maaring bumili at mabenta ang bawat isa ng anumang gusto nila, ngunit may mga patakaran ang pamilihang ito na ayon sa Biblia. Mga patakaran ng lumang tipan sa pagkain. Halimbawa, may butcher shop dito sa tabi ko. Magkakaroon ng manok, karne ng baka at kordero. Pero wala, halimbawa, karne ng baboy. Dahil kung titingnan natin ang talatang ito na nasa screen ngayon mula sa lumang tipan, ipinagbabawal ang pagkain ng baboy. Mayroon ding mga talata na nagbabawal sa pagkain ng ibang hayop. Halimbawa, mga pagkaing dagat. Dito mga kaibigan, para sa mga mahilig sa hipon, halimbawa, hindi ito ang tamang lugar. Pumunta kayo dito para kumain ng masasarap na tinapay, matatamis na dessert, ulibo, manok, baka at iba pang pagkain. Dahil hindi ibinebenta rito ang mga pagkaing bawal sa lumang tipan. Pero kung gusto mo talaga, may nagbebenta naman sa ibang lugar sa Israel. Ang panaderyang ito ay simple lang pero tradisyonal. Ang ginoong ito ay natatrabaho dito ng mahigit 40 taon na at gumagamit siya ng mga lumang teknik sa paggawa ng tinapay. Tingnan natin ito ng malapitan. Wow! Mga kaibigan, idinidikit niya ang tinapay sa gilid ng pugon. Tapos inaalis niya ito. Kita nyo, sobrang init pa. Ibig sabihin, walang tray o kahit ano. Idinidikit lang niya sa mga gilid.
Ito talaga ang kanilang lokal na tinapay. Kaya gumawa siya ng mainit na tinapay at nilagyan ng langis na oliba. Itong berdeng pampalasa na tinatawag na zatar o ezov sa Hebreo ay isang halamang Biblia na hisopo. Noong pinalalaya ang mga Hudyo mula sa pagkaalipin sa Ehipto, may 10 salot. Bago ang huling salot, ang init-init pa. At bago ang huling salot, kinuha nila at minarkahan ang mga hamba ng pinto gamit ang dugo. Ang bungkos ng halaman na ginamit nila ay ang hisopo. Kaya, isa itong halaman sa Biblia. At ngayon, ang mahalaga rin ay kung kumusta ang lasa nito. Mamaya tatawagin ko ang tatay ko na nakaupo lang doon, tatawagin ko siya para tikman din. Medyo maalat siya. Sa tingin ko, may kaunting asin ang hisopo. Halika tatay, pwede ka nang tumikim. Nandito na ako. Subukan pa natin ang isa pang bagay. Sige dito. Susubukan ko ulit. Ang sarap, kakaiba sa lahat. Mga kaibigan, hayaan ninyong ipakita ko sa inyo isang napaka-interesanting bagay. Ito ay ang matamis na gawa sa linga na tinatawag na halva sa wikang Hebreo. Sa tindahang ito, bukod sa halva, may tahini rin sila. Halika dito sa likod kasama ko. Mga kaibigan, ito ang pinakasariwang tahini, gaya ng ginagawa dati. 2 bato ito, ang nasa ibabaw, gaya ng nakikita ninyo ay umiikot. May imbudong puno ng linga. Dahan-dahan itong nahuhulog sa pagitan ng mga bato. Pagkadurog nito, dumadaloy na ito sa gilid. Dito bumabagsak ang purong paste ng linga. Hahaluan namin ito ng tubig, lemon at pampalasa para gawing tahini na araw-araw naming kinakain sa Israel. Marami rin silang iba't ibang lasa. May tahini dito na may Nutella, na dati wala. Tradisyonal, tahini lang na may lemon at bawang. Pero ngayon, marami ng lasa. Sulit puntahan para matikman. Isa sa mga pinakatradisyonal na pagkain sa Israel ay ang falafel, na isang sandwich na may palaman ng mga piniritong bola ng garbanzos. Nilalagyan ito ng hummus na isang paste ng garbanzos, salad at sarang pipino, salad at iba pang mga bagay. Nilalagyan na ngayon ng french fries ang falafel kahit di ito tradisyonal. Dito halos lahat ay kumakain ng falafel na may fries. Toda ka ba? Mga kaibigan, 19 na shekels lang ito, ilalagay ko rin ng katumbas sa reais. Para sa gustong pumunta sa Israel at kumain ng murang pagkain, napakasulit at abot kayang tanghalian nito. Pero huwag ninyong kalimutang mag-iwan ng tip para sa mga tao dito dahil deserve nila iyon. Kain na. Ayos, na yun talaga. Pinitikman namin ang maraming masasarap na pagkain ngayon, pero gusto kong ilagay ninyo sa mga komento kung alin ang paborito ninyong pagkain. Ang mga granada dito sa Israel ay kamangha-mangha at sobrang tamis, kaya umiinom kami ng katas ng granada na ginagawa gamit ang makinang ito. At sobrang tamis talaga nito. Dumating na ang oras ng panghimagas. Tikman natin ang kanafe, na isang matamis na gawa sa keso. Kaya mga kaibigan, excited na akong tikman ito. Hawakan mong mabuti, tatay. Matibay ang kapit ko. Counting pistachio. Sige, kumain ka rin. Pwede ba? Sinasabi natin sa Hebreo, Bete Avon, kain tayo. Kaya, Bet Avon, tatay. Bet Avon Yair, nakakuha ka na ba? Tara na. Wala kayong ideya. Sa ibabaw, may hiblang tinatawag na kadaif. Di ko alam kung saan gawa, pero ang sarap nila. Kaya bigyan mo lang ako ng 1 minuto para makakain pa ako ng kaunti at pagkatapos ay magpapatuloy tayo sa pagkuha ng video para sa iyo. Huwag kang kumain ng marami pa. Magtira ka naman para sa akin. Isso.
Mga kaibigan, may napaka-importanting mensahe ang tatay ko para sa inyo. Mga kaibigan, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na Israel kasama si Alin. Tama yan mga kaibigan, malapit na umabot sa 1,000,000 ang subscribers ng channel. Umaasa akong tutulungan ninyo ako sa pag-subscribe at pag-share dahil papalapit na ang malaking selebrasyon ng 1,000,000 na may sorpresa para sa inyo. Hanggang dito na muna ngayon mga kaibigan, malaking halik mula sa amin ni Tatay at Yair. Shalom para sa lahat. Shalom!